Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Isang panibagong topic na naman at gagawan po natin ngayon ng reaction video. Mula po ang video na to kay Melbs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo. Ang title po nito, Admiral ng West Philippine Sea, pinatalsik sa pwesto. Pinasibak ni PBBM dahil sa pagtataksil. Uy, grabe. Pagtataksil po ito, no? Bago yung lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video. Isimulan ko na po to, let's do this. Hepe ng Westcom pinatalsik na sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba tong Vice Admiral Alberto Carlos? Appointed to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun na nga. Kaya naman pala, alam nyo na. Kaya po ganyan, no? Kaya po taksil sa batas. Appointee pala yan ni ex-president. Todo ang suporta kay PBBM ngayon pero may tinatago palang anomalya noon. Di pa man napapatunayan kung totoo talaga ang New Model Agreement. Pero nagtatago na kasi si Vice Admiral Carlos. Ibig sabihin, makipagkasundo talaga to kay Chinese Ambassador Wang Xingan. Dahil sa pagtataksil sa Pilipinas, sinabak na sa pwesto ang dating hepe. Yun na nga, sobrang solid ng gobyernong talaga. PBBM kasi nga talaga, naaamoy talaga nila yung mga ganito, yung mga taksil. At alam na natin kung saan nga nagmula yan, no? Mula pala yan sa, ex-president. No, solid talaga si PBBM, no? Dapat suportahan po natin ang ating Pangulo dahil po talaga hindi po niya tinotolerate ang mga taksil sa bayan. Muli, kahit napagkasundo ang kampo ni Duterte sa China, dito kikilanin ni Pangulong Bongbong Marcos at ng buong Pilipinas. Manigas kayong lahat mga incheck. Palakpakan natin yan ang ating presidente. Grabe si PBBM talaga. Ito po ang presidente talaga pong masasabi nating may bayag. Talaga pong pumapalag po at hindi po hahalik sa puwet ng Chinese, no? Grabe. Dahil po ang Pangulo po natin ay nagtatrabaho po talaga, no? At ginagawa po niya ang lahat para po ipagtanggol po tayo, no? Sa mananakop na China. Palakpakan natin yan. At sobrang solid po talaga ng ating Pangulo, no? Diretso natin to. We are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape that says that confirms that there was this agreement, etc. All of that, and I keep hearing that there's a tape, and I keep wanting to hear it, and as yet we don't have it. Kailangan talaga makuha nila yung tapes na yan at mapakinggan na nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos para mag-aalaman na po talaga. Kasi po talaga pong po yan napaka-vital pong information yan, no, para po talaga makasuhan na ang mga dapat makasuhan. So it's very hard to come to any conclusion until we know that the thing actually exists. So it's very hard. It is in the possession. If it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy and the Chinese government. So until they release it, Sobrang daming anomalya sa termino ni Duterte. Philippine Coast Guard na pag-alamang hinahayaan lang ni Digong ang illegal na Chinese sa Baho de Masinloc. Grabe talaga tong si Digong, no, nakakairita. Nakakairita po talaga ang ating ex-president, no. Talaga pong dahil po talaga sa kanya ay nagkandalete-lete po ang ating bansa po talaga ngayon dahil nga po sa ginawa niya ay talaga pong naargabyado po tayo dyan sa West Philippine Sea na kahit po mismong ating mga teritoryo ay hindi po makapagdayag po ng malaya dyan ng ating mga mangingisda. Talaga pong binubuli po ng China, lahat na po ginagawa po talaga ng China para po tayo ay harasin dyan sa West Philippines. Sobrang nakakairita lang po talaga, no, na nabudol po talaga tayo nung ating ex-president, no. Diretso natin to. Sa litratong nahanap noon Commodore J. Tariela, tignan ang karumal-dumal na pinagkagawa ng mga Chinese. Inireport na to noon sa matataas na opisyal ng Philippine Coast Guard. Pero deadma lang at walang paki si Duterte noon. Siyempre nga naman nakikinabang. Nakikinabang siyempre. At saka takot nga, di ba? Takot. Inamin niya yun Siya lang talaga yung presidenteng karumal-dumal na takot sa kalabang bansa, no? O sa ibang bansa, no? Talagang inamin niya talaga
No, talagang ang baba-baba ng moral nating lahat ng mga ordinaryong Pilipino nung sinabi niya yun na talagang takot siya sa China, nayuyukod siya sa China, ganun po. Nakakairita lang po talaga na meron po tayong presidenteng ganito. Sobrang bulag-bulagan ang gobyerno. Grabe ang katraidoran sa mga Tama. Pilipino para lang sa mga China. Etong mga images na to, baka sabihin na naman ng mga pro-China trolls, bakit ngayon lang natin nilabas? Di ba? Sabihin, ba't si Commodore Tariela ngayon lang nilabas itong mga to? Hindi yan totoo, no? On the part of the Philippine Coast Guard, we reported this to the national government. All of the photos and videos that I'm going to present to you now happened 2016 to 2022. All of this are reported to the national government then. The question is, bakit hindi na-publicize? It's Alam niyo na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bakit hindi na-publicize? Siyempre nga naman tuta ng China ang ating ex-president. Grabe, no? up to them to respond to that question. 2018, the Chinese fishermen are still engaged in giant clam harvesting. As you can see, no, may mga giant clams kaming na-document. Empty na yung laman nila. Ang natira na lang dito is yung mga 2019 Grabe talaga ang China, no? Kumbaga sila po talaga ang sumisira dyan sa West Philippine Sea, di ba? Sipin nyo talagang, hindi na pakikinabangan talaga pag nasira po talaga yung dyan. Yung reef talaga, no? Yung nasa ilalim po talaga. Talaga pong wala na. Kahit sino po hindi na po makikinabang dyan. Nakita nyo naman po kanina, no? Talaga pong sirang-sira po talaga. Nakakairita talaga. March. Sa mga susunod na presentation ko na, wala na tayong makikitang giant clams. Nga. Kasi naubos na nila. The following month, April, gumamit pa sila ng pang-score, no? Ng seabed. Kumbaga pangkayod ng seabed, no? They are that desperate na kayodin ang buong seabed ng lagoon ng Bajo de Masinloc for them to still hope na meron pa silang makakayod na giant crab. Grabe, no? Tapos hindi naman nila pinapalitan. Kumbaga hindi nila inaano ng panibagong club na para lumaki, no? Para mag-reproduce pa, no? Wala talagang sinasagad po ng China, no? Kumbaga paano na lang pag talagang wala nang ganun? Wala na. Mamamatay po ang ating likas na yaman dyan sa Bajo de Masinloc. Ganun po ang destruction na ginagawa po ng China. Kaya hindi po talaga tama Samantalang po ang ating mga scientists po talaga, pag pumunta po dyan sa West Philippine Sea ay pinag-aaralan po talaga para ma-preserve, no? Ang West Philippine Sea. Talagang tinitingnan nila kung ano yung mga kalagayan ng ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Samantalang itong China po talaga ay sinisira po nila, no? Nakakalungkot lang po kasi po napakalaking bansa po nila pero wala po silang ibang hangad kundi kumamkam pero hindi naman nila pine-preserve ang mga kinukuha nila dyan sa West Philippine Sea, particularly sa Bajo de Masinloc. Grabe tong China. But you can also expect, no? Now, with this kind of strategy of scoring the entire seabed of the lagoon of Bajo de Masinloc, it also destroys the coral reef na nasa ilalim nito. Tama. Let me emphasize that the last time we saw Chinese fishermen doing a giant clam harvesting was in 2019. Those were the last remaining giant clams Grabe. na nakita na tayo sa Bajo de Masinloc. Wala na, syempre pag yun lang yung last giant clam, wala na. Wala na, hindi na natin mapapakinabangan talaga kasi hindi man lang nila pinalitan o 'di ba? Puro lang sila harvest. Kumbaga sa palay, 'di ba? Hindi sila nagtatanim. Puro lang sila harvest tapos hindi na sila magtatanim. Wala na. Wala na aanihin kumbaga. Kaya itong China talaga ay dapat po mapigilan po talaga, no, sa mga aktibidades nila ng ganyan sa Bajo de Masinloc. Kasi po pag lahat po talaga sa teritoryo lalo po natin diyan sa West Philippine Sea ay gagawin po nila yan. Mawawalan po tayo talaga ng natural na yaman diyan at talaga pong kahit po ang ating mga mangingisda po na talaga pong hirap na hirap po ngayon na maglayag dyan dahil lagi pong binubuli nga ng China, ay talagang wala na po sila makukuha. Hindi na po sila makapag-harvest dyan o makapangingisda dyan sa West Philippine Sea talaga. Talagang gugutom po talaga, gugutumin po talaga ang ating mga mangingisda. Grabe tong China talaga. Wala na tayong iba pang makita rito. Because since 2013,
almost every November, December, yan lang ang inuunti-unti nilang kunin. Grabe. The giant clams in Bajo de Masinloc. Bakit ngayon lang po ito na-publicize? Well, as I said, no, our transparency strategy starts last February under the guidance and of the President, and of course, as recommended by our National Security Advisor, General Eduardo Año. And we believe that, bring out all these footages and images that would show the real behavior of China in the previous years, even before President Bongbong Marcos assumed office, aligns with our transparency strategy. For the Filipinos to understand na hindi totoo yung sinasabing ang ginagawa nating pag-expose ng agresibong paggalaw ng China, paninira ng environment, panghaharas ng Filipino fishermen, only happened during this administration. Tama, noon pa yan, di ba talagang nangaharas na ang China at sinisira na nga nila yung natin, yung likas na yaman natin. Transparency, syempre ngayon lang, masasabi nilang ngayon lang lumabas yan dahil ngayon lang kasi nakaupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, yung nakaraang administrasyon ay pro-China. Talagang hindi po nila sisitahin yan kasi nakikinabang sila. Real talk, di ba? Ganun yan pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga ngayon ay transparent, no? Talaga pong ibinabalita yung mga anomalya dyan sa West Philippine Sea, particularly sa ginagawa ng China. Para malaman ng mga madlang Pilipino, tayo, no, ng mga Pilipino, ang ginagawa talaga ng China. Hindi yung kino-cover up tulad ng ginagawa ng ex-president natin dati. 'Di ba? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay matinong presidente, talagang nagtatrabaho, pinagtatanggol tayo, pinapalakas ang ating sandatahan. Lahat po ang ginagawa niya para rin sa ating mga kababayang mangingisda. Tulong po 'yan, no? At ang sampu ng kanyang gobyerno ngayon talaga pag may nakita silang anomalya, stibak. Ganun po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po dapat ang mamumunong presidente. Kung nga lang po pwede pa no, kung tatakbo pa siya ulit sa susunod na presidency, sana po ma-extend ang Pangulong Bongbong Marcos kasi po napakahusay po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tatak Marcos po yan, tandaan po nyo no, sa mga hindi po nakakaalam at wag po sana kayong makikinig sa mga pro-China kasi po Pilipino po tayo. Paulit-ulit ko pong sinasabi no, sa finals po no, excuse me, sa bandang huli, tayo rin po ang magtutulungan. Real talk po yan, no? Wag po kayong makikinig sa pro-China, wag po kayong makikisama sa mga pro-China kasi po hindi po tayo Chinese, tayo po ay Pilipino. The objective of this is to give the right information to the Filipino people. Tama. This information were not released before, but I cannot speak for the previous admin. What I'm just saying is that in this administration, General Eduardo Año supports the publication of all these images that happened before the time of President Bongbong Marcos. Kung wala kayong pake sa West Philippine Sea, sige iboto nyo ang mga Duterte. Tignan natin sa mga susunod na taon, literal na probinsya na tayo ng China. Tama, di ba? Ilang beses ko rin sinasabi yun, di ba? Kung hindi kayo makikinig at hindi nyo imumulat ang inyong mga mata nyo at ang tenga nyo, kung maniniwala kayo sa mga pro-China at iboboto nyo pa rin yung mga yan, nako, wala na talaga. Magiging probinsya na nga tayo ng China. Real talk yan, no? Samantalang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, talaga pong sinusuyod po lahat ng mga Chinese, no? Talaga pong halos iniimbestigahan na nga po lahat. Pati nga po ang mayor ng Bamban, no? Talagang todo talagang investigasyon dyan, no? Na Chinese po talaga yan, real talk naman po talaga yan. Dapat po talaga mapatalsik po yan. At yung sinasabi ko nga po sa isa ko pang vlog, no, sa aking reaction video na sana matanggal po yung pogo dito po sa atin sa Pilipinas, no. At sana rin po no, yung nangyayari din po doon sa Ayala, no, na yung ating mga PNP SAP, no, mga SAP na binabodyguardan ang ating lecheng Chinese VIP na yan, kung sino man yun, no. Nako, sana masibak din po talaga yan. At actually, nasibak na nga po yata talaga, no? Sa balita, na naimbestigahan na rin na talaga pong kailangan po talaga malaman kung sino yung VIP Chinese na yun. At ayun na nga na po, balik po tayo dito, no?
Wag po tayo magbulag-bulagan at binging-bingihan dito. Pilipino po tayo, ilaban po natin ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. At wag na po nating iboto sana ang mga pro-China kasi po tayo po ay sa bandang huli ang mahihirapan po talaga kapag po nagtagumpay pa yung mga yan. Kaya suportahan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa laban na to, no? Wag po natin hahayaan ng mga dayuhan na to na mamayani po sa ating bansa kasi po dumadami na po talaga ang mga Chinese po dito, no? Kailangan po talaga magigpit na po ang ating mga seaport at airport, lalong-lalo na po ang ating immigration sa pagpasok po ng mga Chinese. Na natin sa mga susunod na taon, literal na probinsya na tayo ng China. Mukhang gusto naman ng mga ibang Pilipino yun eh. Ay, Kayo sa tingin nyo, i-komento sa baba ang yung salobi. Ayun lang po, no, at ating napakinggan at napanood at nagawa ng reaction video. Ang video po ni Melbs Castle, ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanya. At huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.